Pag pumunta ka dito sa restaurant na to, makikilala mo ang roots ng culture and pagkain ng Pilipino. Palabok. Pandesal, Pandesal. pandeleche, Garlic rice. para matulak yung pork belly pababa. Hipo na laing, Oxtail. Eh, Kare-kare. Sarap na ito eh. daming binigay sa amin. Wala nang lugar dito sa lamesa. So, nandito kami ngayon sa Makilala for Crave and Company at ang aking company ngayon, si Blas. Blas from Flip Tats, salamat sa invitasyon, bro. Makilala, the new spot right now. That's why kaya nandito kami para masubukan natin ang hype. Ba't nga ba ikaw inimbita ko dito? Hindi, kasi nga, like, I guess, alam mo yung, yung culture eh, ng downtown. Tayo, mga lumaki tayo ng 90s dito eh. Di ba? Tapos pag nakakita ka ng ganitong klase na restaurant, na Filipino, hindi pa, di ba? Hindi pa nangyari. Exactly. Di ba parang first time mo makakita ng yung vibes pa lang, tapos yung pakiramdam mo, para ka nasa Pinas. Tama. Well, kaya nga nandito tayo sa lugar na makilala kasi itong bagong lugar na ang ambience niya somewhat sa akin, kakaiba. Of course, yung food is gonna always be there, yung roots ng Filipino food. Pero yung experience mo na nasa Pilipinas ka is yun ang pinunta Yun natin na, dito. oo. Ramdam mo nasa Pilipinas ka, may basketball court pa sa gitna, may mga chichirya, tapos may mga marketplace pa sila. Kasi alam mo, nagtataka ata sila kung bakit lingon tayo na lingon. Alam mo kasi napakarami mong makikita dito Ang dami pag pinunta mo. And it's one of those things na if you know, you know. Pag galing kang Pilipinas, lumaki kang Pilipinas, or even you just visited sa Philippines, may mga maliliit na bagay dito mapapansin mo agad na it takes you back. Yung mga nakasabit na tinda ng CR. CR is number one. Pag galing kang Pilipinas, comfort room. Yun ang tawag ng Watson sa Pilipinas. Yun ang sign nila dito. Tsaka alam mo yung isa mga nakakapag-define sa akin ng Pilipinas talaga is ano yung pag bumabiyahe ka papuntang probinsya. Kasi kami sa Manila kami, tapos nagbabakasyon kami ng San Fabio sa Pangasinan. Alam mo yung mga stop? Exactly. I know exactly. Exactly. Yun. So yun yung mga stop talaga na parang ang sarap ng barbecue, ang sarap ng timpla. Tapos yung bababa kayo para mag-CR. Tapos common room na ganito. Tama. Isang malaking common room. And at the same time, one of the things that I think worth mentioning, yung mga poster dito, napansin ko, kinausap ko na si Joel na he's also big na supporting sa community to push up here. May marami mga iba-ibang businesses dito sa Toronto na he is willing to put up the poster here sa pader niya. Yan nga, yun yung mga dating na parang karinderya lang siya or talagang pansiteria siya sa like middle of bus trip nga. Correct. So, yun, I think yung na-capture dito. Yun ang mararamdaman mo sa unang dating mo pa lang dito sa Makilala. At syempre, yung pagkain, yun ang hintayin natin. Yun dapat natin makilala, yung pagkain. So yun, dumating na yung unang batch ng pagkain natin and andito na yung main na feature natin. Gusto ko matikman yung grilled pork nila kasi ito yung lasa ng sinasabi natin kanina na pag nasa may mahabang biyahe, tapos yung barbecue, yun yung hinahanap. Yung lasa na smoky Lasa. na mataba-taba na gano'n. Yung Kaya kulay nga- niya, perfect. Talagang kulay ng barbecue na nasa stick. Pero ito, isang buong pork belly. Pero kasama niyan, I guess, dinalang pa tayo ng pandesal, Pandesal, tsaka pandeleche, yung pandesal din, meron tayong dalawang Spread. type ng butter. yes, caramel, Caramel, tas yung isa durian. durian, Tapos meron pa tayong garlic rice. para matulak yung pork belly pababa. Itatry ko muna ito yung pandesal mo. Oo, ma'am. Alam mo yung sa atin sa durian, di ba meron distinct na amoy? Yeah, pero ano sabi nila, ang durian daw, smells like hell, tastes like heaven. Di ba? Ganon? Yeah, yun daw. Sabi nila. Aphrodisiac daw eh. Yung ba? Hindi ko pa ata naririnig yan. So, durian yan, tol. Tikman ko tong salted caramel. Ang sarap na ito. Alam mo yung durian na taste nandun. Yung salted caramel, tol, parang automatic lasang ensamada, bro. Okay, so, Yan, kasi yung butter niya, tsaka yung matamis, parang may hintagad ng ensamada. Yung crust niya, alam mong off the oven. Tapos napakalambot ng loob. Ngayon, tikman ko tong durian. tikman mo, sarap. Ang sarap na. Feeling ko nga pandesal lang. Parang, ba't nasa dessert na agad tayo?
Ngayon, itong feature Itong feature natin gusto kong itry. na mamula-mula, napakaganda ng pagkaluto. Hiwaan na kita na ito bro, habang nire-ready sige, mo yung sige. rice mo. So, yung pagka-slice mo pa lang, Lutong-luto. lutong-luto, tsaka malambot siya. Ang sarap. Yung itsura pa lang niya, panalo na. Yung texture niya, yung lasa, tamang-tamang pagkaluto. So, sa akin, okay na okay to. And ito nga, yung tamis din and yung smokiness, yun nga yung barbecue na hinahanap mo pag yung sa Yeah. mga sa mga bus. I think isa pa na napansin ko, normally pag kumakain ka ng barbecue na nasa stick, di ba? Minsan may mga parte malalaki, mataba, mga ganun. Oo. Ito, since na pork belly, na tama yung pagkapili nila, kada hiwa mo, sakto yung amount ng karne sa taba. Tama. Kaya parang naisip ko magkaroon ng reverse barbecue. Puro taba, tas laman yung nasa dulo. So ito guys, typical na toyo na may kalamansi, may sili, tsaka onion. Yung sausawan nila iba bro. Sarap. Masarap. Hindi niya pinatay yung tamis ng barbecue. Pero meron siyang offset na lasa na alam mong parang in-elevate niya yun. Kumbaga nag-compliment siya sa ano. Bro. Di ba? Hindi siya. Iba yung sausawan niya. Tsaka ito yung sasawan ng mga barbecuehan sa kanto. Alam mo yung legit na lasa na andun na. Yung kulay lahat. Yeah. May lasa ng barbecue ng mga ibang tao. Exactly. At yun, dahil generous ang makilala, binigyan tayo ng napakaraming pagkain. Hindi daw tayo makakalis ng itry pa nila to. So ito ang binigay na kailangan must try pag nagpunta kayo makilala. Kanin na nasa dahon ng saging. Jasmine rice yun, ang jasmine rice yun. Oh, ng taga-English pala. Buntot ng baka na kare-kare. Oxtail, kare-kare. Hipo na laing. Laing. Laing beside you. Lechong kawali. Lechon kawali. Bartilios din ako lang. Lumpia yan. Ganyan ka-perfect ang lumpia nila mo ang Bartilios. Tapos, mas beautiful tingnan dito ang Lobster. palabok. Yes. Kung buksan ko na to, tol, mamili ka Sige, na dyan para masimulan na. Para may kanin lahat. Masimulan ng piyesta. Kare-kare actually isa sa mga gusto kong i-try. Alam mo yung presentation nila na nasa palayok pa. Kasi di ba sa atin yung mga ulam, dito mo na iluluto lahat. Yan. As yun na yung ulam. Habang tinatry mo yan, taga Bicol ako. Okay. Tikman natin tong laing. Yung laing, talagang simmered down sa mantika ng coconut. Hindi siya yung mamasama sa, hindi masabaw. Talagang simmered down siya sa pinaka gata na lang talaga tsaka ng mantika. Ito rin, sobrang lasa ng ano. Feeling ko, alam mo yung, minsan hindi mo nakakailanganin ng bago. Yeah. Yun yung lasa ng ano nila, ng kare-kare. So, ang sarap. Yung sagad yung lasa hanggang sa mga gulay. Oo. So, laing, tsaka kare-kare. Sobrang sarap. Panalo. Kaya natin yung lumpia. Lumpia. Okay. Lumpia. Haba. Haba. Para hatiin mo ba sa gitna, tapos isasawsaw mo, di Ano ba? to, challenge bro. Kailangan mo, Kanya-kanyang style. kailangan mo na ipasok isang kagatan. Harap, oh. Mas balanse din yung, alam mo yung iba, na Na lumpia. Sunod-sunod. ngayon, laman na karne parang pinalaman lang ng konti. Ito takto. Parang ang dami na karne kung makikita nyo. Like, sobrang tight na, parang anipis na lang nung balat. So, talagang malalasahan nyo yung karne. Parang ngayon nga lang ako nakakita ng lobster tas palabok. Tas ganito pa yung presentation. So, talagang nagbigay sila ng oras Yeah. para maganda. So, experience nga talaga yung hinahanap natin dito. Pero parang ayaw kong galawin. Ang ganda na itsura eh. So napansin ko dito sa palabok, guys, naka-premix na yung sauce. Hindi yung tipong average na presentation sa atin na nasa tuktok yung sauce, nasa ano hindi ka Tapos na ikaw mix. maghahalo. Ito naka-premix na. Tsaka ang main ano niya talaga is yung lobster. Makikita mo eh. Diba? Oh, lutong-luto yung lobster, bro. It falls off, it flakes. Punong-puno siya ng chicharon sa tuktok. Sarap. Flaky talaga siya. So far, everything is... Sarap, oh. man. Sarap. I think magdadala pa ako ng mga tao dito.
Sinigang ko. You have to. Filipino man o hindi. Kasi, gusto mo rin yung ibang lahi na makilala talaga yung pagkain natin. And ito yung perfect na place. Up and up na talagang culture and food ng Pilipino. It's kind of like Chinese food. There's always gonna be Philippine food. Yung itong makilala, located siya sa downtown Toronto. So, Church and Richmond. It's crosswalk from everything else. Eaton's right there. Nandito yung financial district from lunch mo kunwari over or dinner time after work. Nandito pa lang tayo sa mga pagkain yung drinks pa nila. Yes. Marami rin silang drinks na traditional sa Pilipinas katulad na nandito na like Red Horse, San Miguel Beer. Yung Ano Don isa? Paparam. Don Papa. Don Paparam na natikmo ko ngayon sa Pilipinas. Pag nandito na kayo, meron din karaoke. Yes. Ano ba ang kinakanta mo pag anong number one song mo? Depende kung gaano kalakas yung amats ko. Pag malapit na matulog mga tao, I did it my way. Yun. Yeah. Sa akin, Kenny Rogers. Kenny Rogers. Pag i-hype mo pa yung tao, medyo mga OPM muna. Tsaka yung overall experience, 10 out of 10. I mean, it's exactly what I expected. I mean, I've seen a lot of reels ng makilala na ngayon nandito na ako. The feel is exactly how you see it. The food is exactly how you anticipate it pag nakita mo sa picture or sa video. And actually, some of them is even beyond. Pag natikman mo parang, oh, this is good, this is good. And the accommodation ng mga staff dito, they're really good. Definitely experienced ng mga tao sa food industry. And it's a must-try. Come here, definitely. So yan, so yun yung experience nyo dito sa Makilala. Pagpasok nyo pa lang, mararamdaman nyo na yung vibe and yung experience talaga, yung binibigay nila na makakapag-karaoke kayo, makakapagkantahan kayo ng buong grupo and mararamdaman nyo talaga yung feeling ng nasa Pilipinas.